Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel na may natutulog sa templo sa may kaba ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon, "Samuel, Samuel." Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli." Nagbalik na siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Umangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag ninyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli." Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, "Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod." At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig po ang inyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon, at dininag niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin. Hindi mo naibig sa damba na dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ng mga turo mo. Ang nais kong suwandi iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid kundi para sa Panginoon, at ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus, at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaysa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapag. Sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos, binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia! Alleluia! Natagpuan ang Mesiyas. Nang sa kanya'y naghahanap, siya'y pag-ibig na matapat. Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad.
Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabing, ito ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, ano ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabbi? Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Halika kayo at tingnan ninyo, ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, natagpuan namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo ay Cephas, ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.